Yo, kamusta mga ka-anime? Shoden no Shirayakuri versus Yorinmaru. Si Yorinmaru at Shoden Shirayakuri ay dalawang sanpakto na masasabing nasa same ng nature of power. Sila ay gumagamit ng ice. Ngunit sino nga ba sa kanila ang mas malakas? Well mga ka-anime, para sa akin ay same nga lang sila ng antas ng kapangyarihan. Pero mga ka-anime, kayo na ang magpapasya kung sino sa tingin nyo sa kanilang dalawa ang mas malakas. Ang Shoden no Shirayakuri ni Rukia at Yorinmaru ni Toshiro Hitsugaya ay walang alilangan na pinakamalakas na ice sanpakto. Ang Shoden no Shirayakuri ay itinuturing na pinakamagandang sanpakto sa lahat sa Soul Society. Habang ang Yorinmaru naman ay nagtataglay ng isang title na pinakamakapangyarihang ice sanpakto. Ang parehong mga pangunahing kakayahan ng sanpakto ay nakasentro nga sa yelo. Ang Shoden no Shirayakuri ay hindi mahina na sanpakto. Ito ay napakapanganib. Upang maunawaan ang kanilang pagkakaiba sa lakas, dapat mo munang maunawaan ang mga paraan kung saan sila nagkakaiba. Ang Shoden no Shirayakuri ay isang sanpakto na umaatake sa pamamagitan ng pagyeyelo, habang ang Yorinmaru ay literal na gumagawa ng yelo sa pamamagitan ng pagmamanipula sa tubig sa kapaligiran. Sa pamamaraan ng pag-freeze, si Hitsugaya ay may kakayahan na i-freeze ang isang tao o isang bagay gamit ang isang bloke na yelo. Binabago niya ang komposisyon ng tubig sa hangin sa paligid upang lumikha ng yelo. Sa kabilang banda, si Rukia ay may kakayahan na direktang pababain ang temperatura ng isang target hanggang sa umabot ito sa punto na siya ay magyelo. Si Yorinmaru ay masasabing may kaunting kalamangan kay Shoden no Shirayakuri sa mga pamamaraan at kapangyarihan dahil si Yorinmaru ang saklaw ng kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Hanggat may tubig sa kapaligiran, magagamit niya ito. Ang kakayahan naman ni Rukia na i-drop ang isang target sa 0 degree ay lubos na napakalakas dahil kahit na ang iyong mga organ ay maaari niya itong gawing yelo. Ang Shoden no Shirayakuri ay may kakayahan na babaan ang temperatura ng kanyang target hanggang sa punto nga na magyelo na ito. Kung ang pagbabasihan natin ay ang bilis ng pamamaraan sa pagyelo ay may konting kalamangan nga dito si Shoden no Shirayakuri. Ngunit si Yorinmaru ay may higit na kagalingan at lakas sa pag-atake gamit ang kanyang yelo. Ang Daigen Yorinmaru ay nagdadagdag ng dami ng tubig na makokontrol nito para mas malaki ang pag-atake. Lumilikha ito ng isang pakpak at isang buntot na maaaring maging isang defense or offense. Maaari din siyan makagawa ng isang clone gamit lamang ang kanyang eyes. At sa adult form naman ni Hitsugaya, maaari nitong agad i-freeze ang isang target sa pamamagitan lamang ng paggalaw ng kanyang kamay at i-freeze ang lahat ng bagay na nasa kanyang harap sa loob ng 4 na segundo. Paano ko i-rap dyan kung maglaban sila at same sila na ma-freeze? Well mga ka-anime, for me, unang makakalabas nga dito si Rukia. Ang Shoden no Shirayakuri ay may kakayahan na ibaba ang temperatura ni Rukia sa sobrang lamig at maaari niya ulit itong maibalik sa normal temperature. At theory ko nga lang ito mga ka-anime, malamang ay may kakayahan din siyang painitin ang katawan ni Rukia upang matunaw ang yelo sa kanyang katawan. Sana nga ay nakasubscribe ka na sa aking channel. At kung hindi pa, i-click naman yung subscribe button at pag-ring na rin ng bell para laging updated sa mga video na aking ilalabas. Thank you, hanggang sa muli. Peace out.